BID has just informed the committee that Cassandra Leong is now at the Bureau of Immigration facility, correct? And being processed. She's being processed. And after the processing of Cassandra Leong, we have already requested that she be detained at the premises of the House of Representatives. So, Yes po. kilala mo rin si Cassandra Leong. Yes, of course. Mga nakakausap mo si Cassandra Leong. Siya Yes ba ay marunong magtagalog? Oh, of course. Marunong magtagalog? Opo. Siya ba ay sa yung tingin ay Filipino-Chinese o purong Chinese? Sabi niya po kasi, puro daw siyang Chinese. Pero Tapos- marunong siya magtagalog. Fluent po, very fluent. Fluent siya. Okay. Miss Stephanie Mascarenas, Yes, Mr. I'd like to ask, ito pong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay naging Lucky South 99 Corporation. Am I right? O sila'y iba pa din? As far as I know po, same lang siya. Pero yung pong final ko, initially is outsourcing. Lucky South 99 outsourcing. At that time na nasa company po ako. So nag-iisa yan. Isang korporasyon yan. As far as I know po. Kasi if iniba po nila or nag-ano sila after Di, ang tanong ko, 2019. merong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Yun lang po yung Merong final Lucky ko. South 99 Corporation. So, pinag-isa na yon. Kasi kasama ka as incorporator eh. Mr. Chair, nag-stay lang po kasi ako sa company until 2019. Ano yun? Ano yun? Nag-stay lang po ako sa company until 2019, December 30. Yes. Then afterwards, hindi po kasi ako aware na my name was still being used. So, kung ano po yung ginawa nila, hindi po talaga ako aware. Okay. Ano ang position mo sa korporasyon? Initially po, HR manager. Tapos, pero marami po sila pinapagawa sa akin. And hindi po ako sa Whirlwind or Lucky South. Sa Dragon Wealth System po ako na-hire. Hindi ka aware. Pero meron After 2019. So, hindi totoo ito na meron kang total amount paid na 6 million. Hindi po, Mr. Hindi Chair. po totoo yun. May alam po akong amount is 9 million. Nung 6 nag-file million. po kami. Hindi totoo na ikaw ay may total amount paid capital na 6 million. Hindi totoo po. yun. Hindi po. Wala po akong 6 million. Wala kang alam tungkol doon. May alam po ako. May napag-usapan po kami nung So, hindi boss. totoo na kayo po ay nagbigay ng 6 million na paid up capital sa Lucky, South. dito sa Lucky South 99. Hindi po ako yung nagbayad. Hindi po ako. Hindi ikaw ang nagbayad, pero may nagbayad para sa'yo. Yes po. Sino po yon? Si Mr. Wu po, yung boss ko. Sino po? Mr. Wu. Mr. Wu. Wu. Yes po. Anong pangalan po niya? Initially po explain ko lang po, nung sa Pampanga, hindi ko na po talaga maalala. Ano ang kanyang posisyon sa korporasyon? Wala po siyang pangalan sa corporation, pero siya po yung boss ko. Okay. Dito rin, sa Lucky South 99 Group, meron kang total amount paid na 9 million na cash. Meron ba? Sa Wala papers din. po. Siya rin po yung ano niyan. Yung boss din po yung nagde-decide. Si Mr. Wu din. Wu po ba? Anong pangalan niya? Duan Ren Wu po, Mr. Chair. Ano ang pangalan? Duan Ren Wu. Guana rin Wu. Duan Ren Wu. Ano po siya? Siya ba Chinese? Chinese National? po. Chinese It's national either po Chinese siya? or Taiwanese po. Okay. Mr. Chair, I'd like to make a motion that we invite Mr. Wu in the next hearing that we're going to have. So I move, Mr. Chair.
What is the pleasure of the co-chair, Chairman Abante? What's your pleasure? My motion is to invite Mr. Wu, the one that actually paid the capital of Stephanie Mascareñas, Okay, the who COMSEC, is not actually a member of the corporation. okay, the COMSEC is hereby directed to ano yan, subpoena ba yan? Ano ba yan? Invitation? Invitation. Invitation to invite. To invite that particular personality. Okay. Go ahead. So Ms. Mascareñas, katulad po ni Ms. Paterna, sinasabi niyo po dito sa committee ito na hindi niyo alam ang pinasukan niyo. Alam ko po, nag-usap Alam mo. po kami. Pero initially po, outsourcing. And ang alam ko po is table games like Baccarat. Yun Ano, po yun? yung... Ano po yun? Ang alam ko po kasi is legal talaga. Nung ako po yung nag-ano. Kasi alam Baccarat, alam ganyan, mo yung online pinasukan mo na casino. korporasyon, alam mo legal. Opo, ako po kasi nag-file ng SEC niyan. Alam mo rin po na ito'y pogo. Wala po akong idea about Pogo before. So, ibig sabihin, inaral ko alam po mo siya. legal ang korporasyon, Yes, pero alam wala ko kang legal. idea na ikaw ay pogo. Eventually na lang po. To be Eventually honest. nalaman mo Yes, eventually na. na lang. Well, ilang buwan mo nalaman afterward? Around 2 to 3 months po. Well, although 2019 pa po yun eh. Inyo bang kilala si Miss Paterna? Actually, hindi po. Pero if ever po, Ngayon nagpunta lang kasi kayo ako nag-meet sa ano. ni Miss Paterna. Ganito po yun. Na-meet ko Hindi, siya first time sa Senate. Yes or no? Ngayon lang po ba kayo nag-meet ni Miss Paterna? No po, nung sa Senate yung first time. Okay, pero hindi mo alam na siya'y kasama sa korporasyon. Hindi po. Hindi mo alam. Hindi mo alam na siya ang corporate secretary. Yun din po yung kinakagulat ko, to be honest. Oo, nakakapagtaka yung korporasyon ninyo. Opo. Oo, ang gulo eh. Ngayon naman, Miss Paterna naman, tatanungin kita, kanina, nabanggit mo yung law office, ano, di ba? Anong law office uli yun? Yung humahawak po ba ng Lucky South, Mr. Chair? Ano po yung law office na yun? Yung law office po na nabanggit ko po kanina, sila po yung humahawak po sa akin ngayon. Pero yung attorney po na humahawak ng Lucky South is yung nabanggit ko po Hindi. before. Nasabi mo sa aming investigation last time na naging corporate secretary ka, pero pinipirmahan mo lang ang lahat ng papeles, pero hindi ikaw ang gumawa, correct? Tama po, Mr. Sino Chair. pong gumawa? Kay Attorney Medina po. Sino pong attorney yun? Anong pangalan po ng attorney gumawa? Sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, Jared Medina po. Attorney Jared Medina. Jared Medina. Yes Andito po. siya last time, di ba? Andito po ngayon. Ando po sa attorney Medina. Andiyan po ba siya? Attorney Medina, will you please come here? Ikaw, nag-under oath ka rin, di ba? Oo, pero nung meeting namin last time, tinanggihan mo eh, na ikaw ang gumawa ng papeles eh. Your Honor, Tinanggihan mo last time na ikaw ang gumawa ng papeles. Yes or no? if I... Papakita namin sa inyo ang ang record namin dito. Oo. Yes, Your Honor. Tinanggihan mo ba last hearing na ikaw ang gumawa ng papeles na pinirmahan ni Miss Paterna? Your Honor, to the best of my knowledge, alam ko po hindi kami. To the best Teka, of... tandali lang. Opo. Sinasabi ni Miss Paterna, ikaw eh. So tinatanggi mo yon. Yes, Your Honor. Sa pagkarinig ko po rin sa kanya last time, sabi po niya, hindi niya alam kung sino ang gumagawa. Binanggit niya ang pangalan mo ngayon. Opo. Okay, so therefore, tinatanggap mo ngayon na ikaw ang gumawa. Mayroon po kaming ginawa na dokumento, pero hindi po lahat. Sinong kayo? Yung pong Sino? law office po namin, sa totoo lang po, Your Honor, hindi po ako nakakaalam lahat ng mga dokumento kasi may iba kaming mga staff. Sino po ang nakakaalam lahat? Yung pong mga staff namin, Pero ikaw lang ang kilala ni Miss Paterna. yun po kasi ay law office namin. Attorney Gerald Medina po, from Medina, Flores, and So, Ophir. ibig sabihin, nagsisinungaling si Miss Paterna ngayon nung binanggit ang pangalan mo na ikaw ang nagpapirma sa kanya. Opo. Ikaw ang nagpapirma, hindi. Hindi po. Nagsisinungaling si Miss Paterna o Yes ikaw po. ang nagsisinungaling? Siya po.
Ms. Paterna, uulitin ko. Nabanggit mo ang pangalan niya. Hindi ba? Kilala mo siya. Siya lamang ang kilala mo sa law office, correct? Yes po, Mr. Chair. Ano pong ginawa ni Atty. Medina na nakilala mo siya? Yung may mga, pag po nagsasign po ako ng mga dokumento, sa law firm niya po ako nagsasign, yung sa logbook po. Kaya po kilala ko po si Atty. Medina. Yung alin po? Yung logbook, Mr. Chair. Kung, Siya ang nakikita mo. Siya ang umaharap sa'yo. yung tauhan niya po. Hindi siya mismo. Nakikita ko po siya, Mr. Chair. Nakikita mo siya, pero hindi siya napapirma sa'yo. Si Miss Cassandra po. Yung tao niya. Opo, Mr. Chair. Teka. Nakikita mo siya. Anong ginagawa niya? Nung nakikita mo siya. Nakaupo po, Mr. Chair. Sa Kaya nga, office nakaupo. niya. Anong ginagawa niya? Siya ba ang nagpapirma sa'yo o hindi? Minsan po, Mr. Chair, pero minsan po yung tauhan niya po. O, Atty. Medina, sinasabi po ni Ms. Paterna, minsan, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. O, Yung inaamin mo. Inaamin mo ngayon na may pagkakataon, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. If I may explain po. Kaya po pinapirma yon kasi kaya po yung pong alam mo, under oath ka, Yes po, abogado ka. yes po. Alam mo dapat ang ginagawa mo. Yes po. Hindi ba? Yes po. Last time, teka. Yes po. Last time, itinanggi mo na ikaw ang nagpapirma. Ngayon, inaamin mo na. Kaya nga po, if I may explain, Your Honor, kung bakit po gano'n yung sagot ko. Kasi po, ang sinasabi niya, pinapipirma ko po siya. Hindi ko po siya pinipilit pumirma. Ang term po na pumipirma sa amin, kaya sabi po niya, logbook, ang proseso po sa opisina namin ay napakahigpit. Kung meron kang dokumento at gusto mo yung manotaryo, kailangan mo ng personal presence sa harap ng abogado at sasabihin mo sa kanya na yung dokumento na yun ay dokumento mo. Yun po ang proseso ng pagpapapirma, sinasabi niya. Nakakapagtaka naman ng napakahigpit ninyo, pero kayo gumawa ng mga papeles, pinapirma nyo ang corporate secretary na hindi niya alam. Hindi niya alam. Wala siyang alam dito. Yun ang sinasabi ni Ms. Paterna sa amin. Your Honor, if I may, Mr. Chair, kaya po kami ganun kahigpit, kasi nga po, yan po iniwasan namin. Kinatagalan, baka sabihin ng nagpanotaryo sa amin na hindi naman siya dumating, hindi niya alam yung dokumentong pinirmahan niya, kaya po kami ang mahigpit bilang notaryo publiko. Kaya po ang proseso ng notary public is that there should be personal presence ng pipirma doon sa dokumento. Ilang beses ka nang nag-attend sa hearing na ito? Pangalawa lang po, Your Honor. Pangalawa, ikaw ba ay nag-absent minsan o lahat inatenan mo? Lahat po inatenan ko. First time lang po akong na-invite last time, Your Honor. Mahirap paniwalaan ang sinasabi mo ngayon sapagkat ito ay tinatanggihan ni Ms. Paterna. Naunawaan niyo ba ako? Yes, Your Honor, but nagsasabi po ako ng totoo. Well, ibig sabihin yan, ito pong Lucky South 99, kayo ang gumawa ng mga papeles niyan. Kaya yan po yung naging korporasyon. Yan po ay mariing kong tinatanggi. Kaya po ang sabi ko kanina, kami po ay isa lang sa kanilang mga lawyers. Kaya, sinabi yes na or no lang po, yes or no lang. Kayo po ba ang gumawa ng papeles ng Lucky South 99 kaya ito ay naging korporasyon? Hindi po, Your Honor. I categorically deny that. Hindi po ako yun. Sino po ang gumawa? Si ano po mas nakakaalam? Si Stephanie, na nandito naman po ngayon para klaro lang po lahat. Miss Stephanie, nabanggit ang pangalan mo. Yes, Mr. Sino Chair. pong gumawa? Yung pong sa file na pinakita sa akin kanina, ako po yung nagpirma. Pero kung hinat-notarize po siya na hindi sa office ni na Atty. Medina, hindi po ako present doon. Kasi meron pong pinakita sa akin si Cathy before na file ng Lucky South 99 na hindi po ako nag-appear sa notarization niya. Alam mo And din after ba, that Miss po, Macarenas, na ang incorporators, directors, officers, beneficial owners, and authorized representatives of Whirlwind Corporation
nakasama ka din doon sa Whirlwind Corporation at sublessor of Lucky South 99. Yung ba yung tinatanggap Yes, mo? Mr. Chair. Alam ko po yun. Kasi ako po yung nag-suggest nun eh. Well, Mr. Chair, tatapusin ko na po ang ating pagkatanong dito upang para po sa pakiusap ni Chairman Dan Fernandez. Chairman. Yes, Mr. Chair, briefly lang kasi meron pa ata magsasalita. Mag-interject lang ako. Stephanie, the same kind of issue no with Ronaldin Baterna. You were the president ng Whirlwind? Whirlwind, correct? Yes, And Mr. Chair. during the time na ikaw yung president, was there a time that you open account sa any bank? And, Personal po. Personal and the company bank? Wala? Wala po. Ayaw po kasi ni Mr. Wu before. Kasi si Ronaldin, umamin na siya na Wala po. nung Kahit una check sinabi niya po. wala din. Then suddenly, nung huli, inamin na Wala niya po. na meron. Actually, yun po yung suggestion ko before, mag-open ng company account. Pero ayaw, siguro walang tiwala sa akin si So, Mr. Wu. wala kang any bank po. that is in connection with, Wala po. with that Personal company? account po. Actually, ngayon wala po akong bank account. You can check po with video and other banks. And your contact for you being there was Cassandra? Nauna po ako sa kanya, actually. Okay. So, mas nauna ka. Then No, ini- because Cassandra, during that time, was still a 17-year-old girl. And that's the reason why she's not capable yet of being a part of the 17. company. Yes. That's the reason why hindi siya napasama din sa company. Am I right? She's 19 years old, if I'm not mistaken, Mr. Chair. During that time? Kasi wala pa siya sa company niyo, di ba? I think she's born in 2000. That's Pero how many years ka doon 2019. sa company? Roughly 6 months lang po. 6 months ka lang? From June to December of 2019. Were you paid by that Chinese guy to be a front of that company? I was promised share. That's why may iba po kung di ba siya, hindi po siya pwede. And at that time, he asked me to like build a company so that we can work together. And he Okay. promised like a certain amount of Okay, Mr. Chairman, we will be exploring na lang some questions. I think some members would like to ask more, but I would like to reserve my time. No? Next time, medyo pagod na rin ang mga chairman. At alas 7 na po ng gabi. Okay, thank you, Congressman Dan. Congressman Acop. Mr. Chair, isang tanong lang po kay Ms. Macarenas. Isang tanong na lang. Yes, Congressman Dan Fernandez. We have invited the Cruz siblings. Mr. Chair, I think I was I'm supposed sorry. to have the floor. I'm sorry. Yes, Congressman Acop. Thank You're you, Mr. recognized. Chair. Madam Ronaldin, ako po yung nagtanong sa iyo nung mga nakarang hearing kung sino po yung gumawa at nagpapirma nung lease agreement. Di ba? Yes po, Mr. Chair. Pinakita ko sa iyo yung sublease agreement at sinabi mo na pirma mo ngayon. At tinanong ko rin sa iyo kung sino po ang gumawa ng mga sublease agreement na yon. At ang sinabi mo, si Attorney Medina. Tama? Nasa records of the, or minutes of the hearing yon. Yes po, Mr. Chair. Now, paano mo nasabi na si Attorney Medina ang gumawa ng mga dokumento na yon? Kaya ko po nasabi na kay Attorney Medina po yung mga dokumento nang galing kasi po, doon po ako nagbe-base kasi doon ako lagi nagpipirma po doon sa logbook po nila, Mr. Chair. Pakiulit yung huli. Kaya ko po nasabi na si Attorney Medina po yung gumagawa ng mga dokumento dahil doon po ako nagbe-base kung saan, sa law firm po kasi nila ako nagpipirma, yung sa logbook po. Kaya po nasabi ko na siya po yung may gawa, Mr. Chair. Now, before I ask you a question, Attorney Medina, okay ka na ba? Kasi I heard mataas kanina ang blood pressure mo. Yes, Your Honor. And I'd like to thank the medical staff of the House of Representatives for taking care of me.
Medyo So- nahihilo pa rin ako ng konti, Your Honor. Pero, So at your own risk, you will answer the questions that I'm going to ask you. Are you okay? Kasi baka sisihin ako ng pamilya mo kung sakali matumba ka dyan. hindi naman siguro, Your Honor. I'll just say, Your Honor, kung medyo hindi na po ako eh. Yes, Okay, Your that's on record. I just want to be safe. Narinig po nyo yung sagot sa aking mga katanungan ni Madam Baterna. Is that true? Your Honor, if we are, because last hearing, Your Honor, Tinatanong ko lang po kayo, abogado po kayo. Yes, Your Honor. Yung tanong ko po is answerable by yes or no. Is Yes, that Your true? Honor. Yes? Yes, yes. So kayo po ang gumagawa. No, Your Honor, on the contract of lease. Ah? On the contract of lease. The question earlier, Your Honor, was Yung very sublease specific. contract yun. Yes, Your Honor, on the Kayo ang sublease. gumagawa. Yes, Your Honor, on the request of Whirlwind Corporation. Sino sa Whirlwind Corporation ang nagsasabi sa inyo na i-prepare nyo yung dokumento na yun? Your Honor, if you're referring to a Tinatanong ko po, sino ang gumagawa o nag-utos sa'yo na gawin mo yung mga dokumento na yun? First, Your Honor, for Whirlwind Corporation, it was Stephanie Mascareñas. Sino po sa Whirlwind? Stephanie Mascareñas, Your Honor, who's here, Your Honor. Teka, dalawa po yung sublease agreement na yun. Yes, Your Honor. The first one, Your Honor, that's why I said first, Your Honor. The second one was requested by Catherine Cassandra L. Ong, Your Honor. So yung first, si Stephanie. Yes, Your Honor. Yung pangalawang sublease agreement, yung si Cathy Ong na. Yes, Your Honor. Catherine Cassandra L. Ong. Sila ang nag-utos po sa inyo. They requested us, Your Honor, to make the legal document for the lease. So in this case, si Stephanie mismo ang kumausap sa inyo o nag-contract ng services ninyo at saka doon sa isang sublease agreement ay si Cathy Ong na. Kasi Ong, Your Honor, as representative of Whirlwind Corporation. Now, Madam Macarenas, totoo po ba yun na kayo ang kumausap sa law office nila? Initially po. Ha? Initially po. Utos lang din po kasi ni Mr. Wu yun. Kasi ang balak yata nilang i-purchase yung land ni Mr. Cruz. Tapos parang mas mabilis kasi yung mag-lease muna. So we proceeded with the lease contract na pinasuyo ko po kay Attorney Medina. So, Sa office totoo niya. lahat yun? Yes po. Pero yung ni-request po ni Miss Catherine Cassandra, no, hindi ko na po sure yun kung alam ko pa yun. Kasi siya na po yung humawak. Ronaldin, doon sa isang sublease agreement, ikaw ang pumirma with Cathy Ong, di ba? Yes po, Mr. Chair. So, sila rin ang gumawa. Pero, para bang nirepresent mo yung sarili mo na parang ikaw ang pinuno o nangunguna doon sa Lucky South 99. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ikaw ba talaga ang big boss doon? Hindi po, Mr. Chair. Eh sino? Si Miss Cassandra Ong po yung pagkakaalam ko, Mr. Chair. Dahil siya lang po yung nakikita ko at nakakausap ko po. Eh bakit ka pumirma? Hindi naman pala ikaw ang boss. Per Cassandra Ong po. Ano po? Ginamit lang po kasi yung pangalan ko, Mr. Chair. Ginamit Kinuhanan lang lang yung po ako ng pangalan ninyo. ID. Bakit kaya hindi yung pangalan niya ginamit? Eh Pilipina naman siya talaga. Hindi ko po alam, Mr. Chair. Thank you. Aha. Thank you. Kading, saan ka graduate, Stephanie? College po. Yes. Hindi po ako nag-college. So hindi ka, High school pero po. nakakaintindi ka ng Of mga course. dokumentong pinipirmahan mo. No? Pinapa-explain ko po. Kaya po, kinontak ko po si Attorney Medina kasi if ever na may hindi ako maintindihan. Kasi for my safety as well. So, pagka meron kang alanganing pipirmahan dokumento, lagi mong kinokontak Yes. si Attorney Medina o si Attorney Medina nagpapapirma sa iyo ng Hindi dokumento? po. Ako pong kumukontak. And Binabasa if- mo naman kung ano yung pinipirmahan Binabasa ko mo. po, then pinapa-explain ko. If hindi po kasi siya available, meron po kasi siyang kasamang mga lawyers
na if wala siya, sila po yung nag-explain sa akin ng kung ano yung pipirmahan ko or kung ano po yung, minsan po kasi, or madalas, ako po yung magpapagawa ng ano. Hindi ko naman po tinatanggi yun. Okay. Kilala mo ba si Miss Ronilyn Baterna? Hindi po talaga. Pero hindi ko sure kung nakita ko na siya before sa Royal Thai Court. Parang Royal Thai Court. Yung kung saan po yung ano. Kasi before po, nag-ocular, kami sa, pupunta po kami sa Royal Thai. Pero at that time po kasi, wala pa yun. Wala pa yung mga buildings. As in, bare pa. Dirty pa siya. So, yun po. May naalala ko, may pinakilala kasi sa akin si Mr. Cruz before na parang sekretary niya sa Royal Thai. Hindi ko po sure kung si Miss May Baterna pinakilala yun. si Mr. Cruz sa iyo Yes. na sekretary niya. Yes, if I'm not mistaken. So, hindi ko po sure if that's her or not. Okay. So, hindi mo personal nakakilala si Miss Baterna? Hindi po. Okay. Sige. Miss Baterna, kilala mo ba si Miss Stephanie Macarenas? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Ayon sa iyo, ang iyong boss ay si Cassandra Leong. Tama? Tama po, Mr. Chair. At ayon naman din sa iyo, sa iyong sinabi, ang boss mo ay si Mr. Wu po. Mr. Wu. Anong relasyon ni Mr. Wu kay Miss Cassandra Leong? Una po kasing hinire ako. Then after Hindi. Anong relasyon ni translator, initially translator po siya, pero nung Sino ang translator? Si Mr. si Wu? Catherine po. So si Catherine Si o Cassandra si Leong Cathy. Yes po. ay translator ni Mr. Wu. So, Yes po. kilala mo rin si Cassandra Leong. Yes, of course. Nakakausap mo si Cassandra Leong. Siya Yes ba ay marunong magtagalog? Oh, of course. Marunong magtagalog? Opo. Siya ba ay sa yung tingin ay Filipino-Chinese o purong Chinese? Sabi niya po kasi, puro daw siyang Chinese. Pero Tapos- marunong siya magtagalog. Fluent po, very fluent. Fluent siya, okay. So, mga ilang beses mo siya nakausap o nakaharap? Kasama ko po siya sa office. So, araw-araw? Most of the time po. Minsan po kasi umalis sila. Okay. Or umaalis ako. So, okay. Si Ronilyn, ilang beses mong nakaharap, nakausap si Miss Cassandra Leong? Minsan lang po, Mr. Chair. Siguro po sa isang buwan, mga 4 na beses. Depende po. Nakakausap mo Kasi rin siya? hindi po siya araw-araw pumupunta doon, Mr. Chair. Pero nakakausap mo rin siya? Yes po, Mr. Chair. Hindi lamang kasindalas nung pagkakataon na nakausap ni Stephanie si Cassandra Leong. Tama po, Mr. Chair. Okay. So, sabi mo, Stephanie, na si Cassandra Leong ay translator Opo. ni Mr. Wu. Diyan ba sa kumpanya nyo maraming Chinese na hindi marunong magtagalog kaya kailangan ng translator? Personal translator po siya ni Mr. Wu. Personal translator. Kaya po magkasama sila sa bahay. Magkasama sa? Bahay. So si Mr. Wu at saka si Cassandra Leong ay magkasama sa bahay. Opo. Personal translator. Opo. Okay. Sige. No other questions for the moment. Nandito po ba yung... Sorry. Miss Macarenas, you signed it 25th July 2019. Opo. But kahit sabihin mo pa na ito ay hindi fake, nauna pa po yung lease agreement kaysa board resolution. To be honest po, hindi nga po ako masyado aware dyan sa board resolution. Why you sign? Alam mo naman korporasyon yun. And who told you to sign it? Ang kausap ko po si Kasandaong na Mr. naman. Roberto Cruz po. Si Cassandra Ong during the time nandiyan na sa kumpanya? Ano po? Si Cassandra Ong ba during the time nasa kumpanya na? Ang alam ko po, nandyan na siya. Oh, who told you to sign this document? Mr. Cruz po. And Mr. Roberto Cruz po. No, you're representing Whirlwind. Opo. O, sino sa Whirlwind?
Nabigay sa'yo ng order o authority to sign? Ang kausap ko lang naman po sa Whirlwind is my boss po, si Mr. Wu. O saan na siya ngayon? Nagtatago Wala na. na po kung alam. Kasi since 2019 lang po talaga ako. Sorry? I was at the company until December 30 of 2019. Hindi, but Afterwards we're talking about July 25. Ikaw na nag-sign, confirm mo na, di ba? July or akala po October. Ang October is the board resolution, a numbered board resolution. Yung lease agreement o contract is 25th July. Okay po. Oh, sino nagguto sa'yo? Si Mr. Wu po. Oh, si Mr. Kasi Wong. if I'm not mistaken, kasi gusto po nilang i-rent or i-occupy yung place. Hindi, is siya Pilipino? No. O, saan na siya It's ngayon? either is Chinese or Taiwanese. Sana siya ngayon? I'm not sure. Kasi po, Mr. Chair, I am not connected with the company until 2019 lang talaga ako. Mr. Chairman, have we invited a certain Mr. Ong? A certain Mr. Wu. Hindi ba to Willie Ong? Mr. Wu po. Wu. Wong. Mr. Wong. Wu. Mr. Wu. Mr. Wu. W-U. WU. Kaso sa WU. Chinese po kasi Invited Wu ang Have we bigkas. invited Mr. Wu? Duan Ren Wu po. Well, we Yes, invited the incorporators of both Lucky South 99, Whirlwind Corporation, and Jun Yuan Corporation, and Baofu. Yes. Anyway, Ms. Macarinas, eto nga po, you signed it, but the board reso was October. 2 months after, etong reso sa kontrata. Ang alam ko po, may problema yung unang pinirmahan namin kasi si Mr. Cruz lang po yung nagpirma, which is supposedly dapat po kasama yung family niya. Ba't pinirmahan mo? Wala po akong idea na meron po silang dispute or problem within the family. Anyway, for now, Mr. Chairman, itigil ko muna yung pagtatanong kay Ms. Macarinas kasi may kasunod pa to. Yung lease agreement na in which pumasok na si Atty. Harry Roque. Yung sub-lease agreement na dalawa. Gusto mo? Anyway, Ms. Cruz, yung nanay mo ba buhay pa? Opo. Why is not present today? Why she's not present? Nahirapan po siya maglakad. The same as Mr. your father. Chair. Yung father mo. Pa, Yung tatay mo, ba't wala dito ngayon? hindi po kami nagkikita at wala po kami ng komunikasyon. Wala kayong communication. So Mr. your Chair. mother stays with you. Magkasama po sila ni Froy Ang sa kapatid isang niya. bahay. Ang kapatid mo. Opo. Anyway, Mr. Chairman, Mr. for now, yan lang muna. In the next hearing, I will ask na Ms. Baterna and Macarinas. But before that, Mr. Chairman, in relation, kasi yung Baterna is connected to Cassandra Ong. So can I ask, Mr. Chairman, the BID, what's the status of Cassandra Ong that was reported? Hindi, kaya nga, gusto ko lang i-confirm. The BID has just informed the committee that Cassandra Lee Ong is now at the Bureau of Immigration facility, correct? And being processed. She's being processed. And after the processing of Cassandra Lee Ong, we have already requested that she be detained at the premises of the House of Representatives.